Ang sinasabi mo, Eliza, baluktot ang kanilang pangangatwiran doon sa pagbibilang talaga ng mga taong Mm. nakikinabang sa pag-aayos ng traffic sa EDSA. Kasi kamo, ang binibigyan nila ng prioridad ay yung mga taong sakay ng private na mga kotse kumpara doon sa mga taong commuters na mas nakararami. Please go ahead. Tama ba yon? Opo. Yes po, tama naman po. Ah, ito nga po, ang dami ng ginagawang step ni MMDA chairman na bakit bus lane pati bike lane ang tatanggalin? Bakit hindi na lang siya ang tanggalin? Sandali lang, nag-choppy ka doon. Pakiulit nga at pakilakas, please. Ayan po. Ang para po sa amin, sa Make It Safer movement, kung napakarami na po ng mga gantong foolish decisions mula sa ating MMDA chairman, na tatanggalin ng ating bike lane at tatanggalin din ng ating mga bus lane. Bakit hindi na lang po si MMDA chairman ang tanggalin? O, sa malinaw yun. Sa puntong yan, yan ang inyong panawagan sa Pangulong Marcos? Isa pong ang panawagan po namin ay kung kailangan na ipatunayan ni MMDA chairman na, na, na maayos pa rin ang paggamit ng ating taxpayer money habang siya ay nasa upuan dito sa MMDA. Kailangan ipakita niya sa atin na talagang worth it ang pag-upo niya sa bilang MMDA chairman kasi ang ang karamihan ng mga gumagamit po nitong EDSA busway pati ng mga bike lanes ay mga taxpayer din naman